Natapos tayo kung saan buong kumpiyansang sinabi ng bida na siya na ang baalang gumamot sa mga beast dahil sa mahalaga ang bawat oras at wala silang dapat na sayangin. Maya-maya pa ay may paparating na 2 na lalaki at daldala ng mga ito ang beast na critical ang kalagayan. At ang beast na dala ng mga ito ay ang Green Eye Mastiff at dadalhin nila ito sa number 3 na operating room para dun ito operahan dahil sa walang tigil ang pagdadyugo ng sugat nito. Kaya nagutos ang isang doktor na kumuha ang mga ito ng isang bag ng dugo para sa beast. Samantala ang may-ari ng beast ay sobrang nag-aalala sa kanyang beast at inutusan ang lahat ng makakasalubong ng mga ito na tumabi dahil nagmamadali sila papunta sa operating room. At pagdating ng lalaki sa operating room ay may pag-aalala niyang sinabi sa doktor na sagipin ng mga ito ang kanyang beast. At ang bida at Vice Liu ay nakatingin lang sa likuran ng may pag-aalala. At ang ibang nakakakita naman ay sobrang nag-aalala sa kalagayan ng beast dahil sa sobra na ang dugo ang nawala dito at kahit anong gawin nilang paraan para magamot ito at mapigil ang pagdadyugo ay di gumagana at pag di ito naagapan agad maaaring mamatay ang beast. Saad pa ng doktor ay kahit na ang paraan nila na conventional hemostasis ay di gumagana samantala ang bida ay pinagmamasdan lang ang mga ito at maingat na inaanalisa ang mga pangyayari at tinitignan din ang kalagayan ng beast. Hanggang sa nag-focus ito ng Moggy sa beast at gustong malaman ang sanhi ng sugat nito at kung bakit ito nagdadyugo ng husto. Maya-maya pa ay lumabas ang system panel ng nanghihinang beast kung saan nakalagay ang impormasyon ng beast. At ang pangalan nito ay Green-Eyed Mastiff at ang rank nito ay Extraordinary Rank 3, Loyalty 72, Bloodline Elite, Life Signs, Beast King Magic Beast Golden Beetle Venomous Queen Bee. Pagkatapos ay sinabi ng bida na ang dahilan ng sugat nito ay ang Golden Beetle Venomous Queen Bee at ang green naman na mucus sa sugat nito ay isang unique toxic at ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi naghihilam ang sugat ng beast. Nagsaad pa ang bida na sa nag-aalalang may-ari ng beast na may paraan siya para tumigil ang pagdaryugo ng beast nito pero hindi na alam kung papaniwalaan ba siya nito. Agad naman tumugon ang lalaki na ang situation daw ay naririto at kagaya nito kaya maniniwala ito kahit anong sabihin ng bida kaya naman nakikiusap ito sa bida na tulungan nito ang kanyang beast na matigil na ang pagdadyugo ng sugat nito. Agad naman nang naintindihan ito ng bida kaya sinabi na niya na kailangan nila ng 1 Sky Spirit Grass at 1 Purple Medical Flower at pagsamahin nila ito at durugan para makagawa ng 20 gram na liquid medicine. Pagkatapos ay magdadagdag sila ng Magical Beast Core na galing sa extraordinary na rank beast na may katangian ng lason at pakuluan nila ito ng hanggang sa 5 minuto. Dinaman makapaniwala ang mga ito sa mga sinabi ng bida na dapat nilang gawin dahil sa lahat ng herbs na sinabi nito ay nakakalason lahat dahil sa pagkakaalam nila ng pagpapatigil sa pagdadyugo nito ay kailangan lang nila itong linisan at tanggalin ang mucus na sa sugat ng beast. Matalim naman ang titig ng bida sa mga ito at sinabing magmadali na ang mga ito sa pagsunod sa sinabi niya para magawa na ang medicine kung hindi nila ito gagawin agad at matagalan pa sila ay maaring mamatay na ang Green-Eyed Mastiff Beast. Pagdinig ng lalaki dito ay posiga niyang pinagsabihan ang mga Nears na lalaki na wag na ang mga ito na magsayang pa ng oras at agad na nila itong umalis at kunin nila ang lahat ng sinabi ng bida. Agad naman sumunod ang dalawa at agad nas ilang tumakbo para makagawa ng gamot na ayon sa sinabi ng bida sa kanila. Pagkalipas ng 5 minuto ay pagod na pagod ang lalaki na dumating at tinaas ang lalagyang ng gamot na lason para ibigay sa bida. At agad naman itong nagsuot ng gloves at kinuha ang daladalang poison medicine na dala ng lalaki at agad itong binuksan para ilagay sa sugat ng beast. Kaya dahan-dahan niya itong pinapahid sa gilid ng sugat ng beast na patuloy pa din sa pagdadyugo. Pagkatapos niya itong ilagay ay labis silang nabigla dahil sablang umatumal ang beast kasabay nun ay may lumabas na green na usok sa katawan nito na paraban sumingaw na lason.
Pagkatapos ay agad nang tumigil sa pagdadyugo ang sugat ng beast at agad din itong naghilam habang may lumalabas pa din na green na usok. At ang may-ari ng beast ay napaiyak sa tuwa habang niyayakap ang beast nito at sinabi niya dito na ang buhay nito ay ligtas kaya napakasaya niya. Samantala ang bida naman ay agad nang lumapit sa dalawa at masayang sinabi kay President Leon na kung satisfied ba ito sa kanyang performance. Natuwa naman ito dahil ang performance daw ng bida ay nagpag-ulat sa kanya kahit pa na ito ay medyo mapangahas sa una. Dagdag pa niya na ngayon ay hayaan siyang imbitahan ang bida na sumali sa kanilang Sky Guild at magtrabaho bilang specially appointed pharmacist at sabay na iniabot ang kamay sa bida. Masaya namang inabot nito ang kamay ng Vice Liu sabay sabing karangalan daw nito na makasali sa kanilang guild. Pagkatapos ay lumipat na ang eksena sa bahay ng bida kung saan pinagagalitan siya nito dahil sa late na itong nakauwi sa kadahilanang kinailangan niyang pirmahan ang kontrata mula sa Sky Guild at magtatrabaho ito bilang pharmacist. Ito daw ang dahilan kung bakit siya na late nang uwi kaya humihingi ito ng pasensya sa kapatid niya. Agad naman ito tumalikod dahil nagtatampo ito dahil sa siya na tunay niyang kapatid ay nakalimutan niya pagkatapos daw ng bida makita ang fake na kapatid nito. Nagpapaliwanag naman ito na imposible naman daw na makalimutan niya ito at kahit kailan daw ay di niya ito makakalimutan. Natigilan naman ang mga ito dahil sa bigla sumingit ang bata at nagtanong kung ano daw ba itong specially appointed pharmacist ito daw ba ay nakakain. Napangiti naman ang bida ay sumang-ayon sa bata dahil bilang isang specially appointed pharmacist ng Sky Guild ay magkakaroon na siya ng sahod. At sabay pa silang tumaas ng kamay na parang nanalo sa loto sabay sinabi ng bida na ililibre daw sila nito para kumain sa labas sa susunod na weekend. Samantala lumipat naman tayo sa room ng couple na si Wang Yan kung saan nakahiga ito at nakasabit ang paa dahil sa ginawang pambubugbog sa kanya ng taga-Tiger Guild. At galit na galit itong sumisigaw habang binabanggit ang pangalan ng bida dahil sa pagbabayaran daw niya ito ng malaki. Nagulat naman ito dahil biglang may nagsalita sa kanya na isa itong useless na basura. Napatingin ang couple dito at mabilis niya itong nakilala at ito ay ang kanyang ama at humingi ito dito ng tulong para turuan ng leksyon ang bida. May matalim naman itong tumitig sa couple at sabi niya ay siya ay ang kanyang anak at ito daw ang natalo lamang sa isang nakakatawang tao na galing lang sa maliit na city. At hindi lang daw ito nagdala ng kahihiyan sa kanyang sarili, nagdala din ito ng kahihiyan sa kanilang pamilyang Wang. Mangiyak-iyak naman itong pinatitigil ang kanyang ama sa pagsisi sa kanya dahil hindi raw niya alam kung saan nakakuha ang bida ng isang beast na may 3 katangian. At ngayon daw ay may backer pa ito na Sky Guild at natatakot daw siya na baka hindi na siya makaganti pa dito. Nagsaad naman ang ama nito na ang kanilang Wang family ay hindi nito kaya na ma-offend ang Sky Guild. Pero pag ang ating vida daw ay naka-encounter ng isang aksident sa gaganapin na Yinanshan trial at namatay ito, wala na silang magagawa sa kanya ang Sky Guild. Habang sinasabi niya ito ay may madilim ito na ekspresyon na para bang may plano itong patayin ang bida sa gaganapin na trial at PayPal abisan nila na aksidente lang. At lumipas na ang ilang araw ay sumapit na ang Yinanshan trial. At gaganapin ito sa kagubatan ng Yinanshan. At dito ay nakatayo ang guro at ang principal pati ang vice principal na nagsaad na ngayon araw ay freshman's Yinanshan trial. At ang trial na ito ay maibabalita sa buong network. Dagdag pa ng vice principal ay ang bracelet ng mga mag-aaral ay nagmo-monitor kung gaano kadami ang beast na napatay ng mga ito at ang laban ng mga ito sa gaganaping trial. At ipinaliwanag pa nitong mabuti kung ano ang rating ng bawat bilang ng beast na mapapatay nila kapag nakapatay sila ng 1 hanggang 10 ay rating C, at ang 11-30 na mapatay nila ay may rating B, at ang 31 hanggang 50 at rating A, at ang 51 hanggang sa 80 ay rating S, at pinakahuli ay 80 pataas ay may rating na S dagdag.
Nagsaad ang principal sa vice principal na bago magsimula ang trial ay ayanunsyo muna nito ang mga freshman na may posisyon na all-rounder. Nagsalita naman ang mga mag-aaral sa gilid na narinig daw nito na ang nanguna daw nung last year sa Yinanshan trial ay nagngangalan na Yening. Pagkatapos ay nagsalita na agad ang vice principal na pagkatapos raw ng positioning assessment test ay naririto daw ang tatlong beastmaster na may all-rounder na posisyon sa kanilang freshman class. At ang unang mag-aaral na may all-rounder ay mula sa class 1, Murong Yangshu nagmula sa Merong families at ito ang pinakabatang anak. At ang ikalawa ay mula din sa class 1, Merong Zinzin nagmula din sa Merong family. Dinamon makapaniwala ang iba na may dalawang all-rounder sa Class 1. At ang ikatlo naman ay mula sa Class 3, Xiaoxing Yu. Sa pagkabanggit ng pangalan ng bida ay wala itong reaksyon dito kasi malalim itong nag-iisip kung tungkol sa Murong family. Saad pa nito sa kanyang isip na may apat na Great Tamer families sa China at ang una ay ang Ye family, ikalawa ay ang Li family, ikatlo naman ay Murong family, at ang ikaapat ay ang Shangguan family. Dadagpa niya na kung tama ba siya na ang dalawang all-rounder sa Class 1 ay mula talaga sa Murong family na Great Tamer families. At lumipat na ulit ang eksena sa Qinglong College Broadcast Station, kung saan narito ang guro at ng principal pati na ang vice principal at may isa pang lalaking nakatayo sa harapan. Matikas naman itong binati ang mga manunood sa live broadcast room. Nagpakilala ito bilang Yangshu at siya daw ang host at commentator ng nagaganap na trial. Samantala nagtanong naman ang principal sa vice principal na kung ano sa tingin nito na gaano kadami ang mapapatay na beast ng bida. Nagsaad naman ito na sa tingin niya na nasa 50 ang kayang patayin na beast ng ating bida at ito daw ay malaki ng compliment. Pero di naman sumang-ayon dito ang guro ng bida dahil sa nakita daw nito na talent ng bida ay makakapatay daw ito ng at least 80 pataas. Nagsalita naman ang principal ng buong kumpiyansa na ang vice at ang guro ay mali sila sa kanilang sinabi dahil para sa kanya ay malalampasan pa ng bida ang record ni Yening Shuang, at inaantay daw niya na mangyari ang himala na ito. Kasunod nun ay nagsalita na ang host na lahat ng freshmen ay pumasok ng sunod-sunod. Dahil ang trial nila ay magsisimula na. Pagkalipas ng ilang minuto ay habang nanunood ang principal ay nagsisalita naman ang host na sa loob ng kalahating oras ay nakapatay na ang class 2 nanograms isang short-tailed bear at nasa 10 na ang total na napatay ng mga ito. Kasunod naman ay ang Class 5 na si Son Tuanhao na nakapatay na ng 20 na beast. At ang kasunod naman ay napapahanga ang host dahil si Murong Yangshu na mula sa Class 1 ay nakapatay na ito ng humigit sa 43 na beast sa loob laman ng isang oras. At makikita natin na ito ay walang kahirap-hirap niya itong ginagawa dahil nagpapahinga na lang ito sa ilalim ng puno at sama't-sari naman papuri ang nakukuha nito sa mga nanonood. Saad pa ng host na ang beast ni Murong Yangshuan na White Griffon ay wala daw kaduda-duda na ito ang pinakamalakas na beast sa kanilang ginaganap na trial. Dahil sa ang space penetration ability nito ay hindi lang mabilis na nakakapunta sa malayong distansya kundi kaya din itong umatake at mag-release ng penetrating effect. At ang pag-akala daw ng host ay ang Silver Fanged Snake Beast ay may partikular na malakas mag-recover na ability. Subalit ito daw ay di umubra sa White Griffon at sa kakayahan nito at napatay lang daw nito ang snake ng walang kahirap-hirap. At habang kagat-kagat ng White Griffon ang Snake Beast ay pinigilan ito ni Murong Yangshuan at wag na daw niya ito ay torture pa ng maigi. Dahil sa kailangan pa nito ang crystal core ng beast kasunod nun ay hinahanap nito kung saan nakalagay ang core ng Snake Beast. Pagkatapos ay pinakita ang scoreboard na kung saan nangunguna si Murong Zinzin na may 50 na napatay at pumangalawa naman si Murong Yangshuan na may 49 na napatay at pumapangatlo naman ang bida na may 48 na napatay at ika-4 ay di pinakita ang muka nito pero may napatay na ito na 40 na beast.
Kasunod naman ay sinabi ng host na nakita na daw nila ang performance ni Murong Yangshuan at ngayon naman daw ay makikita natin ang performance ni Murong Zinzin. At ito ay may na-corner na isang beast at handa nang sumalakay ang beast ni Zinzin na isang kalansay na parang dragon. At habang ito ay may matalim na titig at nagpapalabas ng malakas na aura ay sinabi ng host na ang beast ni Zinzin ay bone-winged bat at ang bloodline nito ay legendary quality. At dito sa trial daw ay ito lamang ang nag-iisang undead beast. Sinabi pa ng host ang katangian ng Bloodthirst Lion na may initial rank 2, beast na may epic bloodline, at may physical na attack na 5-fold critical strike effect at ito daw ay sobrang lakas pero ngayon araw daw ay araw ng kamatayan nito dahil nakaharap nito ang bone-winged bat. At kapag si Murong Zinzin daw ay tagumpay niya mapatay ang lion beast ay maaabot na nito ang total na 51 kills. Kaya namamangha naman ang mga manunood at kanya-kanya itong komento lalo na sa kagandahan ni Murong Zinzin. At makikita naman si Murong Yangshuan na pinagmamalaki ang kapatid nito dahil nangunguna ito sa kanilang trial. Maya-maya pa ay nagulat ito dahil biglang nagbago ang rankang at nalampasan ang kapatid nito. Balik tayo sa 1 minuto nakalipas bago pa magbago ang rankang kung saan dito ay kaharap ni Murong Zinzin ang Lion Beast. Maya-maya pa ay sinabihan niya ang bone-winged bat na umatake na at tapusin na ang kalaban para ma-secure na nila ang pangunang pwesto. Kaya naman agad nang nagsigawa ng matinding pag-atake ang bone-winged bat patungo sa na-corner na Lion Beast. At dito ay napangiti na ito dahil sure kill na daw ito kaya ilasta na yan. Subalit bigla nawala ang kanyang ngiti sa muka dahil biglang narinig nito ang bida na nag-uutos kay Black Fang na umatake sa Lion Beast. At dito ay makikita natin na di tumama ang pag-atake ng bone-winged bat sa Lion Beast sa kadahilanang nauna na itong mapatay ni Black Fang at naagaw ang score mula kay Murong Zinzin. At balik sa kasalukuyan kung saan sa Yinanshan ay makikita nating ang bida at si Murong Zinzin na nagkaharap at katabi ng mga ito ang Lion Beast na wala ng buhay. At sarkastikong nagpasalamat ang bida para pagbibigay ng kill na ito para sa kanya. Sa labas ay mukhang kalmado lang ito para ipakita na wala lang ito sa kanya subalit sa kaloob-looban nito ay nag-apoy na sagalit at minumura ang bida dahil sa pag-agaw nito sa kanyang target. Dito ay nagsalita ang host at pinaalam sa lahat ng manunood na parang dramatiko ang nangyayari dahil sa ang bida daw ay sobrang madilim dahil kahit na na-corner na ni Murong Zinzin ang Lion Beast ay wala daw pag-onlinlangan na inaagaw ito ng bida at nagsaga ito ng lihim na atake para makuha ang kill kay Murong Zinzin. Kaya nang dahil dun ay ang bida na ang nangunguna sa kanilang trial. Maya-maya pa ay nagbago na ang sitwasyon dahil sa may biglang lumabas na beast sa likuran ng bida at nagpapalabas ito ng kitikot takot na aura sa katawan, at ang beast na ito ay isang three-eyed demon ant. Kaya labis na nabigla ang bida at di inaasahan ang paglabas ng ganitong kalakas na kalaban. At ang host naman ay nagsaad sa mga manunood na hindi daw nito masasabi kung sino ang mananalo sa dalawang kalahok pero patuloy daw nila itong aabangan. At dito ay nagulat din si Murong Zinzin sa paglabas ng Demon Ant at napasabi ang host na kung paano daw magagawang patayin ng dalawa ang Demon Ant. Maya-maya pa ay nagsimula ng mag-ipon ng kap ang yarihan si Black Fang at naghaandang umatake sa sumulpot na Demon Ant. Kasunod nun ay mabilis na inatake ni Black Fang ang kalaban at sunod-sunod na hiwa sa katawan ang natamo nito gamit ang skill ni Black Fang na Hell Coil. At may seryoson muka ang bida na nag-utos kay Black Fang na tapusin na ang Demon Ant. Kaya naman agad na sumunod si Black Fang at nagpakawala na ito ng malakas niyang skill na Hell Howl patungo sa kalaban. Pero bago pa tumama sa Demon Ant ang panapos na atake ni Black Fang ay may nauna ng atake ang paparating sa katawan ng Demon Ant. At ang umatake pala na yun ay si Murong Zinzin at di po dun ang tapos ang pag-atake nito dahil sinundan pa nito ng isa pang atake na Cold Fire na tagumpay ng pumaslang sa Demon Ant.
At maya-maya pa ay nahulog na ang core nito sa lupa. Kaya agad na itong pinulot ni Morong Zinzin, at sa pagkapulot nito ay agad na nagsalita ang bida sa kanya na hindi nito inaasahan na may sama pala ito ng loob sa kanya sa ginawa niyang pag-agaw sa Lion Beast. Nilingan lang siya ni Morong Zinzin at di na nagsalita pa. At tinaas na ng host ang kamay nito at sinabi sa mga manunood na ang mga pangyayari daw ay nagiging napaka-interesting na dahil ang bida na si Xiao Xingyu at si Morong Zinzin ay tabla na sa score na 51 at nag-aagawan na ito sa ika-unang pwesto. At lumipat naman tayo sa isang napaka-gandang ilog na may waterfalls kung saan nagsaad ng host na 1 oras na lang ang natitira bago magtapos ang trial at titignan daw nila kung sino sa mga kalahok ang makakakuha ng pangunang pwesto. Maya-maya pa ay may nakita na beast ang bida kaya pinaghahanda na nito si Black Fang para umatake. Subalit hindi pa ito nasisimulang ni Black Fang ay bigla na lang may tumamang matulis na bagay na may malakas na aura sa ulo ng beast na nagawang napasigaw ito sa sakit at di kalaunan ay nawalan na ng buhay. Maya-maya pa ay sumulpot si Morong Zinzin kasama ng beast nito na may kagagawan sa pagpaslang sa beast na unang nakita ng bida. At habang tinitignan nila ang nakahandusay na beast ay wala nang masabi pa ang bida pero si Black Fang ay parang nagagalit na sa beast ni Morong Zinzin. At nagsaad pa ang host na kahit saan daw magpunta ang bida ay laging sumusunod daw si Morong Zinzin sa kanya. At sa paglipas daw ng kalahating oras ay si Morong Zinzin ay matatag na ninanakaw ang dapat na kill ng bida kaya nakuha nito ang first place sa ranking. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po.